ay stress ka na hindi mo alam kung anong kadahilanan. Yun lang kwento ko ngayon. Hello mga day, kwento tayo na walang kwenta. Lately ba mga day, lagi mainit ang ulo ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Tapos nag-isip ako, bakit ba laging mainit ang ulo ko? Naapektuhan na yung mga anak ko. Tapos nag-isip ako, sabi ko baka sa hormone balance ko. Kasi hindi na tayo bata, day. Hindi na tayo bata eh. So baka sa hormone balance ko, o di kaya nag-research ako ano yung mga nafe-feel, ano yung mga ganito ganyan. Hindi man tayo doktor, day. Mag-research talaga tayo, no? Para naman maibsan yung, parang hindi ko maipaliwanag na stress. Hindi sa stress, day, na wala kang makain, wala kang masaing, wala kang mabunot na kahit piso kung sakaling magkasakit yung anak mo, wala kang mabunot na 5 duling kung sakali kang may gusto kang bilhin. Hindi sa ganun na na-stress eh. Pakiramdam ko lang, siguro sa hormone balance ko talaga na naburyong ba ako dahil gusto ko mag-work. Hindi yung, nandiyan na yung gusto ko mag-work, gusto mo magkapera, gusto mo dumami yung pera, wala naman pera lagi. Iba kasi yung na-busy ka sa labas, nadadivert yung yung mata mo, yung mga tinitignan mo, at saka yung pag-iisip mo. Bila ako sure, inisip ko lang yan kahapon dahil nabaliw na ba ako dahil? Ang resulta, di ba kahapon is red calendar dito. Pinagupitan ko si Bunso dahil tumusok-tusok na yung mahaba niyang buhok doon sa mata. Tapos tumusok-tusok na doon sa tenga. Sabi niya meron daw yung mushi, insekto na pumasok sa tenga niya at saka yung mata niya. Alam mo naman yung imahinasyon ng 4-year-old. Grabe. Sabi ko no, mahaba lang yung buhok niya. Sabi niya no, meron talagang pumasok sa tenga ko. Sabi niya. So kahapon dahil, wala akong ganang lumabas. Yung feel ko talaga na mainit ang ulo ko. Ayokong may kausap. Ganon. Ayokong mainit ang ulo ko. Pero hindi naman ako ganito dati. It's a stress na nasa ibang bansa ka. Na gusto mong iba pa rin kasi yung environment sa atin. Yung basta iba day, mahirap paliwanag day ba? Baka naman magsasabi diyan na, iba tayo mo umuwi. Hindi ganoon kadali day. O sige, wag na tayo mag-away. So ang nangyari kahapon day, umalis kami. Una, pinagpitan ko si Bunso. Pagpagupit ko kay Bunso, natuwa ako, medyo nag-enjoy ako doon kasi ang galing naman gugupit. Yun parang, kasi ito talagang anak ko, sobrang maligalig. Hindi naman siya nananakit, hindi. Sobrang maligalig. Lahat niya ay tinatanong. Nung barikan ba ang tawag niyan? Ginaganon-ganon na niya. Sabi niya, ano yung gamit mo? Lahat na lang gagawin ng babae ay tinatanong niya. Ano yung ginamit mo sa ulo ko? Kasi, kik! Ganyan-ganyan siya. So, pinaliwanag sa babae. Sabi niya, meron ba battery yan? Ganyan. Marami siyang tanong. Natutuwa yung nagupit sa kanya. Natutuwa din naman ako kasi hindi lahat naman gugupit dahil na mahaba yung pasensya sa bata. Tapos, pagkatapos namin doon, sabi ko sa anak ko babae, sabi ko, ikaw ba gusto mo rin magpagupit? Kasi mahaba na yung yung dito niya, bangs niya. Sabi niya, pakipapa din kasi yun minsan niya. Ayoko, kay papa na lang ako magpasama. Ganon, sabi ko, okay. Ang kaharap nun is Costco. Sabi ko, mag-Costco ba tayo? Wala akong balak bumili ng ano-ano sa Costco. Wala tayong pera, sabi ko. Mag-grocery na lang tayo. Ano yung gusto nyong bilhin, tapos uwi na, tapos maglaro, tapos uwi tayo. Pinya na yung gusto namin sa Costco, gusto kong kumain ng yung soft cream from Hokkaido, ganun. Sabi ko, okay. Pumasok kami sa Costco. Di ba maraming mga testing doon sa mga food, mga grapes, kaya napabili ako. Wala talaga akong balak bumili dito dahil kasi sobrang dami nga, masira na lang dahil hindi naman maubos kagad sa bahay. So, testing, tapos si Bunso at saka yung ate niya, gusto ko yan, yung grapes kasi yung lasa daw niya is medyo matapang daw yung lasa, masarap. Sabi ko, okay, so bumili ako ng isang ganito. Gusto ko rin yung ganito, ganyan. Gusto ko yung manok, gusto ko rin ganyan. Gusto ko rin yung muffin, gusto ko rin ganyan. Siguro, dahil lutang ako at hindi ko alam kung anong kinai-stressan ko, kumuha na lang ako kung ano sinasabi ng mga bata. Day, parang sira ulo lang. Tapos, pinakita akong paglinis ng ipin nga. Para hindi na tayo magbalik-balik sa dentist. Ayan, para water floss. So, binili ko rin kasi gusto ko talaga yun nung pagpunta ko doon na mahal-mahal pa yun. Sabi ko, ipabili ko to kay Hapon dahil ayoko maglabas ng pera na galing sa akin. Wala naman akong pera dahil galing din naman sa kanya yun dahil gusto ko siyang maglabas ng pera na mismo yung galing sa kanya. Parang gano'n. Tapos, sabi ko sa nga, binili ko na. Tapos, nung nagbayad na kami, nagpunta kami ng food court, gusto ko ng ganito, di ba ang lalaki ng mga pagkain doon dahil sa Dabukal, yung soft cream niya parang good for 3 person, sobrang laki. So, sabi ko, ate, hatian mo si Bunso. Sabi ko, hatian mo dahil sigurado kong hindi maubos yan. Sabi niya, oo, kasi ayaw kong bilhin dahil malaki nga. Sige na, hatian ko si Bunso. Okay, so ako naman, in order ko lang dahil is yung hotdog lang na hindi kasi ako mahilig sa may mga sauce. Hotdog lang at saka bread lang talaga. At saka yung soft drinks na palibre. 180 yan lang yun, di ba? Tapos, nung palabas na kami, umiyak si Bunso. Sabi niya,
ang daya nyo, hindi nyo ako binila ng soft cream. Sabi niya ganon. Sabi ko, maghati na lang kayo ng ate kasi nga ano, malaki. Ayaw talaga niya, day. Kulang na lang, maggulong-gulong siya doon sa ako. Ay, naku, day, na-stress talaga. Doon ko na feel na gusto ko siyang tuktukin kaso ng maraming mga tao. Tapos, okay, bibili na lang. So, binilhan ko siya, no, nagpila na naman ako ulit. Tapos, lumabas kami, nakain kami doon sa labas. Tapos, wala. Alam mo yung na lumabas ka, na mamalingki ka, may binili ka na, yung iba yung active ng utak ko, parang, give me a break, yung parang ganun. Siguro sa lagi-lagi kasama ko yung mga bata ba. Ngayon, dumaan kami, pagkatapos sa Costco, dumaan kami sa supermarket kasi may binili din ako doon na pang dinner, na parang magustuhan sa lahat, para isa na lang lulutuin ko, ganon. Tapos, dumaan din ako ng drugstore, so may nakita akong mga ano-ano, anik-anik. So, ang sumato talaga sinasabi ko, day, namili ako, nalutang, para akong nafe-feel ko na stress ako, or ano ba, or anxiety ba, or ano ba. Pagdating ko sa bahay, day, sabi ko, bakit yung pera ko ay 1,000 na lang natira? O di ba kaparaningan lang. Tapos nagkwenta naman ako, nagkwenta. Sabi ko, tama din naman. Tapos, yung karamihan sa binili ko, dapat hindi ko naman talaga binili. Kaso lang, yun nga. Dahil nga, nai-stress ka, na hindi mo alam kung anong kadahilanan. Yun lang kwento ko ngayon, day. Bye-bye.